January 29, 2014, Denise's rape complaint and the CCTV footage. Noong January 29, nagtungo si Denise sa Taguig Prosecutor's Office upang formal na magsumite ng kanyang sinumpaang salaysay sa reklamong panggagahasa na isinampa niya laban kay Vong. Kasama ni Denise ang kanyang legal counsel na si Attorney Howard Calleja. Sa panayam ni Attorney Calleja sa unang balita, ang morning newscast ng GMA Network, ipinaliwanag ng abogado na maituturing na panggagahasa di umano ang ginawa ni Vong sa kanyang kliyente. Bagamat walang penetration na naganap sa pagitan ni Denise at Vong, malinaw na tumanggi umano ang dalaga sa pag-aabusong ginawa ng actor TV host. Sa kabilang banda, ipinresenta ng NBI ang nakalap na CCTV footage sa Forbes Wood Heights condominium noong gabi ng January 22, 2014. Dito, makikita na eksaktong 10:38 p.m. dumating sa lobby ng kondo si Vong hanggang sa pagsakay niya ng elevator patungong second floor kung saan naroon ang condo unit ni Denise. 3 minutong lumipas, eksaktong 10:41 p.m., dumating sa lobby ng kondo si Cedric. Sa pagitan ng 10:38 p.m. hanggang 11:14 p.m. o sa loob ng 36 minutes, namataan si Denise na kasama ang grupo ni Cedric at kapatid nitong si Bernice hanggang sa dalhin nila ang nakagapos na si Vong palabas ng kondo. Ayon sa NBI, kapansin-pansin lumabas ng kondo ang nakagapos na si Vong kasama sina Cedric, Denise, Bernice at 5 kalalakihan. Gayong tanging sina Cedric, Bernice, Denise, Ferdinand at alias Mike na kinalaunan ay kinilalang bilang si Jed Fernandez ang makikita sa CCTV footage na pumasok ng lobby ng kondo. Noong February 6, personal na nagpunta si Vong sa tanggapan ng DOJ. Ito ay upang panumpaan at lagdaan ang kanyang supplemental affidavit kaugnay sa pambubugbog sa kanya sa Forbes Wood Heights condominium, Taguig City noong January 22. Ito ang kauna-unahang pagkakataong lumabas si Vong at ng ospital mula nang siya ay mabugbog. Kasama na isinumite ni Vong ang nakalap na CCTV footage ng National Bureau of Investigation mula sa Forbes Wood Heights condominium. Base rito, tinukoy ni Vong ang mga sangkot sa pambubugbog sa kanya na sina Cedric, Denise, Zemoraz, Ferdinand Guerrero, isa nagangalang Mike at 2 pang di kilalang lalaki. Pati na rin ang palitan ng text messages ni Vong at Cedric na may petsang January 23 at 24 ay sinumite ng actor TV host. Isinapubliko ng NBI ang CCTV footage kung saan makikitang hinalikan ni Cedric si Denise sa leeg habang sakay ng elevator ng Forbes Wood Heights condominium. Base sa ulat ng late night newscast ng ABS-CBN na Bandila, kasama rin na Cedric at Denise sa loob ng elevator sina Bernice at 2 pang lalaki. Kuha raw ito pagbalik ng grupo ni Cedric at Denise sa kondo matapos ipablotter si Vong sa Southern Police District. February 14, 2014, Denise's TPO petition. Hindi nakadalo si Denise sa unang araw ng preliminary investigation ng DOJ noong February 14. Kaugnay na reklamong isinampa ni Vong sa isa't isa. Inuna ni Denise ang pagdinig ng temporary protection order na sinampa niya laban kay Vong sa Taguig MTC. Ngunit ibinasura ng korte ang petisyon ni Denise dahil ang sakop ng TPO ay yung may relasyong pang mag-asawa o magkasintahan. Ibinasura din ng korte ang hiling ni Denise na magkaroon ng gag order sa legal paddle nila ni Vong. January 21, 2014, second preliminary hearing at DOJ. Humarap ang grupo ni Denise at Cedric sa DOJ noong February 21 para sa ikalawang araw ng preliminary investigation, kaugnay ng nangyaring pambubugbog kay Vong. Sinubukan ng kanilang grupo na humingi ng extension sa paghain ng kanilang counter-affidavit sa reklamong serious illegal detention, serious physical injuries, grave threat, grave coercion at blackmail na sinampa ni Vong sa kanila. Ngunit iginiit ng DOJ na magsumite man sila o hindi ay submitted for resolution na ang reklamo laban sa grupo ni Cedric at Denise. Napilitan sina Cedric,
Denise, Zimmer at Bernice na magsumite ng counter affidavit matapos ibasuran prosecutors ang inihain nilang omnibus motion. Sa panayam ng media, dismayado ang kanilang abogado na si Atty. Calleja sa umano'y panggigipit sa kanyang mga kliyente. Kinwestiyon din niya kung bakit tila ba national issue ang insidenteng kinasasangkutan ni Vuong at ang grupo ni Cedric at Denise dahil 3-man team pa ang panel ng prosecutors na naroon. Dagdag ni Atty. Calleja, questionable ang CCTV footage dahil hindi raw ito kumpleto at hindi maituturing na unedited. Noong February 24, naiulat sa ABS-CBN News Online ang bahagi ng counter-affidavit ni Denise kung saan isiniwalat niyang hinalay siya ni Vuong sa dalawang magkaibang okasyon, noong gabi ng January 17 at January 22. Taliwas ito sa naunang salaysay ni Denise na oral sex lang ang nangyari sa kanila ni Vuong sa kanyang condo unit noong gabi ng January 17. Pagkatapos makaalis ni Vuong sa kanyang condo unit noong January 17, isinumbong daw ni Denise ang ginawang kahalayan ng actor TV host kay Cedric. Nag-offer daw si Cedric na tulungan siya magsumbong sa otoridad ngunit masyado pa raw apektado ang dalaga sa ginawang karahasan sa kanya di umano ni Vuong. Sa hiwalay na ulat ng GMA7 primetime newscast na 24 oras, umere ang bahagi ng counter-affidavit ni Cedric kung saan kinumpirma niyang humingi ng saklolo sa kanya si Denise sa pamamagitan ng text message. Nagtungo daw si Cedric sa condo unit ni Denise at personal nitong isinalaysay ang tinamong karahasan di umano sa kamay ni Vuong. Naiulat din ang salaysay ni Bernice tungkol sa insidente noong gabi ng January 22. Nadatnan daw niya si Denise sa Forbeswood Heights matapos ang insidenteng di umano'y pangahalay ni Vuong. Si Denise daw ang nagkwento kay Bernice kung paano nahuli ni Cedric at Zimmer na nakapatong si Vuong sa modelo. Sa hiwalay na salaysay ni Zimmer, inihayag niyang napilitan ng grupo ni Cedric na magsagawa ng citizen arrest kay Vuong na pilit umanong naglaban upang takasan ang karahasang ginawa kay Denise. Sa Manila Prosecutor's Office noong March 6, naghain si Vuong na reklamong perjury laban kina Denise Cornejo, Cedric Lee, Bernice Lee, JP Calma at Zimmer Ras. Ang perjury o pagbigay ng false testimony sa isang kaso ayon sa Article 183 ng Revised Penal Code of the Philippines ay krimen na may karampatang penalty na pagkakakulong at multa na hindi lalampas ng 6,000 pesos. Ito ay paraan umano ni Vuong upang proteksyonan ng sarili laban sa kasinungalingan at paninira sa kanya ng grupo ni Cedric at Denise. Giit ni Vuong sa isang panayam, walang katotohanan ng alegasyon na panggagahasa na pinupukol sa kanya. March 7, 2014, nanindigan si Denise sa kanyang akusasyong biktima siya di umano ng pangahalay ni Vuong. Kinwestiyon din ni Denise ang pagsasapubliko ng NBI sa CCTV footage kung saan magkahalikan si Denise at Cedric sa loob ng elevator ng Forbeswood Heights matapos ipablotter si Vuong sa Southern Police District ng Fort Bonifacio, Taguig City. Ani Denise, patungkol sa kanila ni Cedric, we don't have a relationship. Minanipula daw ang mga clips sa CCTV footage tulad ng paputol-putol na bahagi, pati ang CCTV footage ng pagbisita ni Vuong sa kanyang condo unit noong January 17 at 22. Sabi ni Denise, this goes to general advantage of having a lot of fans or supporters. Marami maniniwala sa'yo. But the disadvantage of it, marami ka ding maluloko at manilin lang. At darating sa point na hindi mo na din kilala ang sarili mo dahil nabubuhay ka sa panilin lang. March 9 na magbalik trabaho si Vuong bilang co-host ng ABS-CBN noontime show na It's Showtime. Bagamat aminadong na trauma sa kinasangkotang insidente, inihayag ni Vuong na bukod sa kanyang pamilya ang kinukunan niya ng lakas ng loob ay ang mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya. April 10, 2014, filing of case. Formal na kinasuhan ng serious illegal detention at grave coercion ng grupo ni Cedric at Denise sa DOJ noong April 10. Lumabas sa investigasyon na mayroong sapat na basihan na dinetain, binugbog, tinakot at tinangkang pagkwartahan si Vuong ng grupo ni Cedric at Denise. Kinasuhan din ng kapatid ni Cedric na si Bernice Lee, sina Simeon Zimmer Ras Jr., Jed Mike Fernandez, Jose Paulo J.P. Calma at Ferdinand Guerrero. Sa kabilang banda, ibinasura ng DOJ ang reklamong panggagahasa na sinampa ni Denise laban kay Vuong dahil sa kawalan ng sapat na basihan.